Alright mga amigos, multiple sources at umiikot na ngayon sa mga boxing forums ang mainit na balita na ang unang pay-per-view boxing event nga daw po ng bagong tambalang PBC at Amazon Prime ay magaganap sa darating na March 30 at pinaniniwalaang si Gervonta Tank Davis ang bibida sa pay-per-view na ito. Pero ang tanong, sino nga ba ang makakalaban ni Tank Davis para sa ngayon nag-iisang WBA belt na lang sa lightweight division, no more regular, no more super. Well, tila nagbigay po ng pahiwatig si Frank the Ghost Martin. May kartadang 18 wins, no losses, no draws with 12 knockouts na siya ang posibleng makalaban ni Gervonta Tank Davis sa March 30. Ito ay matapos niyang mag-post sa kanyang Instagram na may big fight siyang paparating. Aniya, I'm taking it to the ceiling on the next one. Pero hindi lang po ako mga amigos ang nag-isip na pahiwatig ito na siya ang next fight ni Tank Davis dahil maging ang ilang mga batikang analyst at mga vloggers sa Amerika na sila Sean Cyril ng Fight Hype parang ayun din po ang pakiwari nila sa post na yan ni Frank the Ghost Martin. Pero ang tanong, gaano kaposible ang sagupaang Tank Davis versus Frank the Ghost Martin? Well mga amigos, matatanda ang sinabi ni Pitbull Cruz kamakailan na hindi na siya interesado at parang suko na siya kakahabol maipag-rematch kay Gervonta Tank Davis. Si Pitbull Cruz po ang number 1 contender sa WBA. Ngayon, si William Cepeda naman ang WBA number 2 contender, matunog na si Maxi Hughes ang makakalaban sa susunod. So kung hindi po available ang number 1 at number 2, matik titingnan ng WBA kung sino ang number 3. At lumalabas po na si Frank the Ghost Martin ang number 3, ang may pinakamataas na rango na pwedeng labanan ni Tank Davis sa WBA. Idagdag pa natin dyan mga amigos na ang promoter po mismo ni Frank the Ghost Martin sa Man Down Promotions na si Errol the Truth Spence ay isang loyal po kay Al Haymon ng PBC. So sa madaling salita mga amigos, maganda po ang samahan ni Al Haymon at Errol Spence kaya wala pong nakikitang magiging hadlang na maikasa ang sagupaang Tank Davis at Frank the Ghost Martin. Sa iba pang balita mga amigos, mukhang tuluyan na talagang nasira ang pagkakaibigan nitong sina WBA World Junior Welterweight Champion Rolando "Rolly" Romero at WBO and Ring Magazine World Junior Welterweight Champion Teofimo "Takeover" Lopez. Ito ay matapos ipagtanggol ni Teofimo Lopez si Oscar De La Hoya kay Rolly Romero sa mga pambabastos nito. Tinawag kasi na drug addict nitong si Rolly Romero si Oscar De La Hoya at tinawag pang Oscar de la Fishnet. Ani Teofimo Lopez, mga amigos, don't worry Oscar De La Hoya, if it comes to it, I'll handle this fake champ like I did back in 2017. Hashtag how dare you disrespect the legend, hashtag revenge on Rolly. At kalakip nga po niya mga amigos ay ang video ng kanilang sparring session ni Rolando "Rolly" Romero kung saan makikita pong nagulpi ni Teofimo Lopez itong si Rolando "Rolly" Romero noong 2017. Heto po at panoorin ng naturang video. Break. Go, break. Knock him out. Go, Jocko. Now is the perfect time to see your shifty, baby. Stop it. 30 seconds. To the body. Finish strong. Nice. Go to the body too. Let's go to the body. Let's go, Rolly. Beautiful. That's it. To the body. That's it.